Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, inihahandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, ang unang bahagi ng isang linggo nating kwento na pinamagatang Laban Kung Laban, dito sa ating dula, Super Pipita. Aba, akala ko multo na. Ikaw pala ang naamoy kong mabango. Ano ka ba naman, Agospina? Pinagkakamalan mo akong multo. Sa gwapo kong ito, pagkakamalan mo akong multo. Ano ba naman kasi ang pabango mo? Parang amoy albatros. Anong albatros? E di yung pabango na ginagamit sa banyo. Anak ko, ginawa mo pa akong kubeta. Buti pa sana kung yung ginagamit ko sa sasakyan ko, mas mabango yon. Ay, yun naman nakakahilo. Pero, teka lang muna. Bakit ka ba nagpapagwapo? May pinopormahan ka ba sa mga empleyada mo? Anong pinopormahan ang pinagsasasabi mo, ha? Matanda na ako para dyan. Wala nang magkakagusto sa akin. Malaman ko lang na may kinababaliwan kang babae. Kung sinabi kong sasabunutan ko, ay sasabunutan ko talaga. Huwag ka nga. Ang itsura kong to, nako, makalaglag pa nga ang kagwapuhan ko noon. Makalaglag pa nga. O baka naman iba ang nalalaglag. Ay, kabastusan ang nasa isip mo. Anong ka mo? Ha, di sana hindi ko napalaga yung kumpanya kung tanga ako. Ha, Pipita! Halika nga, Pipita! Ano po yan, Sam? Buksan mo ang gate. Opo, Sam. Ay, ikaw nakatulong. Nagdiretso ka na dapat sa may gate. O baka naman may sikreto kayong dalawa. Ay nako, dinamay mo pa si Pipita. Halika na nga, Pipita. Saglit lang silipin ko nga ang itsura ko sa salamin. Ay, hindi na maganda to. Talaga atang may natitipuhan kang iba. Ay, subukan mo lang at malalagot ka sa akin. Alis na nga lang ako bago mo pa maisip na kumuha ng sandok na ipapalo mo sa akin.
Pepita! Nasaan ka na? Andito na po ko sa labas, Sir Faustino! Naku, Sandok pa lang ang ihabol ko sa'yo. Pero tandaan mo ang sinabi ko. Kamao ko ang dadampi sa mukha mo kapag nalaman kong nagloloko ka. Bakit kayo huminto pa si Sir dito sa may gate? Umagang umaga, nagtatalo na naman sila ni Madam Agustina. Ay, naku, lumapit ka buhay. nga para marinig mo ang gusto kong sabihin, Pepita. Ano po yun, Sir? Ano ba yung sasabihin ni Sir? Yung Aguspina na yon, umagang umaga, nanenermon na naman. Oh? Ha! Kumukulo ang dugo ko sa kanya. Ang tanda-tanda na nagseselos pa. Pakinggan mo ang sasabihin ko sa iyo, ha? Huwag kang magpapasok ng kung sino-sino, lalo na kung hindi mo kilala, ha? Opo, Sir. Kung may darating nakakilala ni Aguspina, tawagan mo ako. Opo, Sir. Sige. Ano daw? Pinaghihinalaan ba niya ang mga bisita ni Madam Agustina? Ay, pati yata si Sir Faustino nagsiselos din. Ay, ako ang magiging kawawa kung magsusumbong ako nito. Ito ang ayaw na ayaw ko. Kaya kung minsan, ayokong magsalamin. Mapanghusga tong salamin na to. Pinapatanda ako. Pero si Faustino, nagmumukhang 30 pa lang. Hindi tumatanda ang itsura niya. Pipita! Madam! Sabihin mo nga sa akin, Pipita. Matanda na ba ako? Hindi pa po, Madam. Nagmumukha po kayong nasa edad na 40. Buti na lang at alam mo kung anong isasagot mo. Mapanghusga lang talaga tong salamin na to kung ganon. Anong masasabi mo? Ano po, Madam? Bakit hindi ka makasagot? Pinapatanda ng salamin na to ang mukha ko, Pipita. Pinapakita nito ang mga kulubot sa mukha at leeg ko. Hindi selos ang nararamdaman ni Aguspina, kundi inggit lang. Tumatanda na kasi ang itsura niya. Pero maganda naman ang lahi namin. Aba, ayos itong empleyado na to. Imbes na magtrabaho, nagmumuni-muni lang sila. Hoy! Magtrabaho na kayo! Ha! Hindi ko kayo sinusweldohan para lang magchismisan? Isa ka pa, Marivic. Hindi naman po ako nakikichismis sa mga empleyado dito. Kinukuha ko ang mga report nila para maayos ko. Pero, grabe naman niyang mukha mo. Kalimutan mo munang magkamag-anak tayo, ha? Naiintindihan mo? Patawarin niyo na ako dito. Ano bang nagawa kong kasalanan para hindi ninyo ako kilalanin bilang kamag-anak? May sinabi ba akong hindi na kita kikilalanin bilang kamag-anak, Marivic? Hindi mo na naman naiintindihan ang sinasabi ko. Akala ko ba matalino ka?
Gusto niyo, sir, timplahan ko kayo ng kape? Wag mo nga akong itulad sa'yo na mahilig sa kape. Buti na lang at hindi nagkukulay kape ang mga braso mo. Kaya lagi kang ninenervyos dahil napakahilig mo sa kape, Maribig. Ang ibig kong sabihin, kung nandito tayo sa opisina, kalimutan mo munang tsuhin mo ako. Tawagin mo akong Sir. Yan pala ang gusto niyong sabihin, Tito. Sir pala. Heto na po yung mga nakolekta kong report mula sa mga empleyado. Basahin ninyo kung gusto nyo o tama, saka ilalagay ko sa file sa computer. Sige, ipatong mo na lang sa lamesa ko. Siya nga pala, para hindi na kayo maghirap at nang makatipid tayo ng mga papel, wag na nilang i-print yung mga na-encode na mga reports. Ipakita na lang nila sa iyo. Kung ganon, sasabihin ko sa mga empleyado na magpapamiting kayo. Wag na. Sabihin mo na lang sa mga empleyado ang sinabi ko sa iyo, ha? Trabaho mo yan bilang sekretarya. Gusto mo na naman atang makalibre sa merienda. Si Tomas pala. Nasaan? Nandito na ako, Tito. Para ka talagang kabuti, Tomas. Bilib naman ako sa pandinig mo. Ang talas. Iwan ko muna kayo, Tito. Sir. Hindi ko alam sa mga empleyado na yan, Tito. Hindi pa nila ako gayahin. Dumating lang ako para mag-time in. Pagkatapos ay diretso na agad sa isang mga bodega ng kumpanya. Isa ka pa, Tomas. Tito ka ng tito, pero hindi mo naman ako totoong tito. Hindi ko naman sinasabing kamag-anak niyo ako, Tito. Nakikitawag lang ako. Uulitin mo lang. Kaya tuloy pati yung ibang empleyado nakikitito na rin. Sinimulan ba naman ng mga kalugar ko? Respeto nga yun, Tito Ayaw niyo ba yon? Mas magandang ugnayan natin. Ayaw ko nga ng ganon. Ang empleyado ay empleyado pa rin. At ako ang boss. Sir, ang itawag mo sa akin kung nandito tayo sa opisina. Sige na nga, Tito. Sir pala. Kumusta na nga pala ang bodega? Hindi ba tayo nagkukulang sa mga supplies o baka may nawawala na naman? Huwag kayong mag-alala, sir. Hindi tayo mauubusan ng supply na maidi-deliver sa mga customer natin. Bakit ang putla mo, Maribik? Para kang magkakalukimya. Hindi ka naman kasi kumakain ng gulay. Uminom ka ng sabaw ng ampalaya. Pinagluloko mo naman ako, Tomas. Ang pait-pait nun. Parang hindi ka naman nasanay sa akin. Kahit ako, ayokong uminom ng sabaw ng ampalaya. Pero sa totoo lang, masarap ang pinakbet na may ampalaya. Dahon man yan o bunga. Ayoko, ang pait-pait. Ano bang problema mo? Si Tito kasi. Kahit ako na kamag-anak niya, dinadamay niya. Yung mga empleyado na yan kasi, inuuna ang pagchichismis. Hindi na lang sila mag-focus sa trabaho nila. Di parang sementeryo ng opisina kung walang iimik. Parang hindi naman kayo nasanay kay Lolo Faustino. Itawa mo na lang kung ano man ang galit niya. Wala ka. Tinatawag mo na naman ng kung ano-ano ang boss natin. Pagkakamalan ka pang baliw kung tatawanan mo lang ang galit niya. Kayo ang may kasalanan kung bakit mainit ang ulo ni Sir Faustino. Bilib na lang ako kung isusumbong niyo pa ako. Tulad ngayon, imbes na magtrabaho ka, busy ka pang nakikipagchismisan dyan at nagpapaganda. Wag mo nga akong pakialaman. Napaiyak ako kanina dahil napahiya ako nung pinagalitan ako ni Tito. Kaya nalusaw yung makeup ko.
Iwan mo na nga ako at nang makapagtrabaho na ako. Talagang madaling uminit ang ulo ni Sir Faustino. Ako na lang ang hindi pa niya napapagalitan. Hindi naman kasi nila alam kung paano makibagay sa ugali niya. Kasalanan din naman nila kung bakit sila napapagalitan. Hindi nila alam kung kailan nila bibilisan at babagalan ang pagtatrabaho. Hindi na lang nila kutularan, mabilis at alerto. Iba talaga pag matulin o mabilis ka sa babae. Kung ako ang papagalitan niya, magkakaroon ng gera. Matawag si Auntie Aguspina. Kapag may nakakita sa akin na nakipag-usap ako, paniguradong isusumbong nila ako kay Tito. Pero kung yung asawa naman niyang tumawag, hindi siguro. Hello, Auntie? Ano po? Nadamay ako sa mga pinagalitan ni Tito. Habang nangungulikta kasi ako ng reports ng mga empleyado, ay dumating si Tito at nabutan niyang nagchichismisa ng mga empleyado kaya nagalit siya. Wala naman po akong napapansin na natitipuhan ni Tito Faustino. Hindi naman siguro, Auntie. Talagang gwapo naman si Tito. Baka naman hindi mo lang napapansin. Oh, sige po. Bye. Si Tita Aguspina talaga. Ang tanda-tanda na nga. Nagsiselos pa. Paanong hindi tatanda? Hindi niya kasi maalagaan ang sarili niya. Lalabas ako, Pipita. Kung may maghahanap sa akin, sabihin mong may pinuntahan ako. Uwi po ba kayo sa pananghalian, madam? Anong oras na ba? Ay, pasado 11:00 na ata. Kasama ko na lang siguro si Faustino na kakain ng pananghalian sa restaurant. Anong masasabi mo dito sa damit ko, Pipita? Oh. Maganda po, madam. Maganda. Parang napipilitan ka lang sumagot. Hindi ka ba kontento sa gantong damit ko? Ay, maganda naman po yung damit niyo, madam. Maganda. Anong ibig mong sabihin sa sinabi mo, Pipita? Hindi bagay sa akin tong damit ko? Hindi po yan ang ibig ko sabihin. Hisa ka pa. Nagpapalusot ka pa. Buksan mo na nga lang ang gate. Inuulit ko. Ang bilin ko sa'yo, ha? Ikandado mo ang gate at magmasid kang mabuti at baka may makapasok. Baka madatnan ka namin na isa ng malamig na bangkay at mahalungkat ang mga gamit namin. Ano po man ang pinagsasabi ni madam? Hindi ko naman hayaang mangyari yun, na. Marivic, ano ka ba naman? Napagalitan na kita kanina. Di ka man lang natututo. Talagang sinasamantala mo ang pagiging magkamag-anak natin. Ano na naman ang kasalanan ko sa inyo, Tito? Sir. Tignan mo, lagi mong nakakalimutan. Akala ko ba walang nakakita sa'yo?
may nakakita sa'yo na nakikipag-usap ka sa telepono. Si Madam Agospina yung tumawag, sir. Kung hindi ko sinagot, baka pagalitan niya ako. Oh, Oh, nagmi-meeting pa ata kayo. ano Agospina? Oh, gulat kang nakakita sa akin, Faustino. Kamag-anak mo pa si Marivic. Ay, nako, walang niya kang lalaki ka. Naku, Ano bang sinasabi ni Tita? ano ba naman yung iniisip mo, Agospina? Pinapunta ko lang dito si Marivic dahil may nagsumbong sa akin na nakikipag-usap daw siya sa telepono. Pero ikaw lang naman pala ang kausap niya. Walang niya kang matanda ka. Ay, Marivic, lumabas ka muna at makausap ko tong matandang to. Ano ba naman si Tita Agospina? Kung ano-anong iniisip. Kamag-anak ko pa naman si Tito Faustino. Tsaka, ang tanda-tanda na niya. Ay, kahit marami siyang pera, ayaw ko sa kanya. Kahit nga si Tomas ayaw ko eh. Oh, si Tomas tong makakasalubong ko ah. Oo. Ang ganda ng lakad niya. At pati yung ngiti niya. Marivic, parang si Madam Agospina yung nakita ko kanina. Hindi parang. Si Madam Agospina yon. Nag-uusap kami ni Tito sa opisina niya nang dumating siya. Talagang maraming ingkit na empleyado. Oh, bakit na naman? Pinagalitan ka na naman ni Sir Faustino? Ay naku, kamag-anak ka pa naman niya. Talagang walang kamag-anak sa kanya, Tomas. May nakakita daw sa akin na may kausap ako sa telepono. Eh si Madam naman yung tumawag. Oh, hindi napahiya. Naiinggit dahil nga kamag-anak mo si boss. Kaya, mag-ingat ka. Huwag mo nga akong takutin. O bakit? Tinatakot ba kita? Pinapaalalahanan lang kita. Pero, siyempre, ako ang bahala sa'yo. Basta ako ang kasama mo, be happy. Hindi daw makalabas si Faustino sa opisina niya dahil marami daw siyang ginagawa. At may meeting pa siya mamaya. Kaya ikaw na lang ang inaya kong kumain dito. Eh, salamat po, Tita. Dahil makakatipid po ako. Ay, ang sasarap ng mga pagkain dito. Pero baka hindi natin maubos sa dami nito, Tita. Eh di, pagtsagaan natin ubusin. Walang aalis hanggat hindi pa natin nauubos. Baka may empatyo ako niyan, Tita. Ay nako, simulan mo nang kumain. Huwag yung cellphone ang inaatupag mo. Yan ang ayaw na ayaw ko. Gusto mo atang paalisin na lang kita. Ano pa ang mga susunod na mangyayari? Mga kaibigan, huwag niyong kakaligtang pakinggan ang susunod na bahagi ng ating kwento ngayong linggo na pinamagatang Laban Kung Laban. Dito sa ating dula, Super Pipita. Isinulat ni Delphine Dumayas at sa direksyon, Leti Astudillo Aquino. Inihandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bumbo!